But don't worry because those 2 people will give you 80% of your business. Pag nag-invite ka ng 10 tao, ilan ang attend? Pag meron kang pinresentang 10 tao, ilan ang magsa-sign up? Pag may nag-sign up na 10 tao, ilan ang maging active? So don't be frustrated kung talagang konti lang sumasali at konti lang dumarating. That's because of the 20-80 Pareto law. This is a marketing principle. But again, don't worry because those 2 people will give you 80% of your business. Remember, ladies and gentlemen, this principle, this is very powerful. Lagi ko itong ginagawa. And this is the SW principle. Pakibasa nga po. Number 1, some will join. Number 2, some won't join. Number 3, so what? And next is, so who's next? Ulitin natin. SW principle, some will join, some won't join. So what? So who's next? One more time. Some will join, some won't join. So what? So who's next? May nakausap ka, nag-present ka, umayaw, hindi nagustuhan yung negosyo. Anong sasabihin mo? Some will join, some won't join. So what? So who's next? After 5 presentations, wala pang umuo. Anong didictate mo? Some will join, some won't join. So what? So who's next? After 10 presentations, wala pa rin umuo. Anong didictate mo? Some will join, some won't join. Come on! So what? So who's next? 20 presentations talagang wala pa. Anong sabihin mo? Ang hirap naman itong negosyo to. Grabe na. Hindi, yun pa rin. Ulitin natin. Some will join, some won't join. So what? So who's next? Pagdating ng 21st presentation mo, nag-register, excited. Ang tanong, maaalala mo ba yung 20 times? Hindi na. Para kang cellphone na na-recharge. Ganun lang po yun. Minsan kasi ibang tao sumusuko na. Hindi nila alam, yung next step pala, yun na yung taong kailangan natin. Maliwanag po? I-dictate niyo po yung SW principle, please lang po in your mind. Baka naman pagkatapos ng presentation, bubulong-bulong ka ron. Some will join, some won't join, so what, so who's next? Baka sabihin nung kausap mo, buti na lang hindi ako sumali. Meron yata ang mga sayad yung mga tao ron. Remember the bunch of apple principle, okay? Bunch of apple principle. There are 3 types of an apple. Number 1, ito po yung mga unripe apple. Pag ang mansanas hindi pa hinog, ano ang gagawin mo? Tatapon mo ba yan? Hindi. Isa-set aside para pahinugin. Sino ba yung mga unripe apples in our organization? Ito yung mga taong excited, willing, kaya lang wrong timing. Bakit wrong timing? Maybe may ginagawang isang negosyo, kailangan niya mag-focus. Maybe nagre-review dahil may exam. Maybe namatayan, di ba? Ako, may isang partner ako namatayan, di ba? Nakakaya naman. Excited yun, magsa-sign up na yun eh. Kaya lang namatayan. Nakakaya naman kung sa bural pumunta ako, nakikiramay ako. Ano, kamusta? Kailan ka sign up, di ba? Nakuha niyo po yun? So, wrong timing. Isa-set aside ko lang siya at babalikan ko siya balang araw. Clear po yun? Okay, wrong timing. Huwag niyo nang pilitin yung mga taong wrong timing. Kasi baka hindi mo na makausap yun. Number 2, rotten apples. Pag yung mansanas bulok, anong gagawin mo? Tatapon. Huwag niyo nang piliting tanggalin yung uod para kainin pa. Itapon na yun. Sino ba yung mga rotten apples sa organization natin? Ito yung mga taong napaka-negative. Ito yung mga tao, walang bukang bibig kundi, paano kung ganyan? Hindi ko kaya. Ba't ganyan? Wala nang bukang bibig kundi ang hirap, hindi ko kaya yan. Paano kung ayaw? Paano kung walang pera? Okay? Sometimes, I give those people a chance. Siguro mga 2-3 times lang. Pag ayaw na talaga, iniiwan ko na. Pag ang mansanas may uod at bulok, di ba tinatapon na natin? So yung nakausap mong tao negative, anong gagawin mo ron? Di ba? Kung negative na yung kausap mo, anong gagawin mo? Tapon mo na rin. Paano kung asawa mo yun? Ang point ko lang is, never talk to negative people. Ito yung tanong, ang isang positive attitude ba malakas makahawa? Yes. Ba't naniniwala ba kayong mas malakas makahawa ang negative attitude? Umattend ka ng isang inspirational talk for let's say 1 week. Pustahan tayo, pagdating ng 7 day, lumabas ka, isang negative na tao lang makausap mo, tapos ang 7 days mo. But we are looking for people who are right. Pag mansana sinog, anong gagawin mo ron? Ready na for, di ba? Ready nang kainin. Sino ba yung mga ripe na tao sa organization? Ito yung mga taong hindi mo na kailangan tawagan. Kayo ba kailangan pa kayong tawagan ng mga partners nyo? Ito yung mga tao na hindi mo na kailangan tawagan. Sila mismo tatawag sa nag-invite sa kanila para mag-present. Kung mapapansin mo, habang namimita, yung, di ba, bunch of apple principle, pinipilit ba natin yung negative na sumali sa atin? Yung mga unripe, pinipilit ba natin? Hindi. Ano ginagawa natin? We are just sorting people. We are here to become master sorters. But not master
convincers. Huwag niyong isipin na kung hindi ka magaling mangumbinse, hindi para sa iyong negosyo. Kasi itong negosyo to hindi mo kailangan ng kumbinsihan. Ako medyo suplado ako mag-present in a nice way. Suplado ako na mina-mindset ko na pag nagpe-present ako, I'm giving you an opportunity. Kung hindi ikaw yung para sa negosyo namin, it's okay. Gold ship principle. For example, nasa pier ka. Pier. May 3 barkong paparating. Yung isang barko, may lamang gold. Yung isang barko, may lamang silver. Yung isang barko naman, empty. In short, walang laman. Question, sino ang sasalubungin mo? Sino po? Gold. Ako yan rin nasagot ko, gold eh. Pero nung ina-analyze ko yung situation ko, madalas ko parang salubungin yung empty. Bakit? Kasi before, lagi kong tinututukan yung mga taong kailangan pang i-follow up. Lagi kong binabantayan, kamusta namin? Nameless ka na ba? Tulungan na kita. Siguro, kahit sabihin, hindi, busy ako, Joey, next week na lang. Talagang tiyaga ako ng tiyaga sa kanya. Ang mindset ko, hindi ko na kailangan tulungan yung mga excited. Excited na yon. Dito ako sa mga hindi excited. Ito yung problema, mga kapatid. What if ang tinutukan mo si empty? Talagang empty siya. Talagang sumakay ka sa barko niya. Lumubog. Paano ka na? Kasama ka sa kanya. Lubog ka rin. You should spot serious people in this organization. You should look for your gold ship. Maliwanag. Let's proceed to the next. 3 levels deep. For example, this is you. Okay, this is you. Naka-invite ka ng isang tao, si letter A. Si letter A excited, leader, ginawa yung negosyo. He's your first level. Maliwanag? Your goal is to help and teach your first level to get his first level. Tutulungan mo siya, i-learn to teach mo siya, aalalayan mo siya para makuha niya yung kanyang first level. Maliwanag? Naka-invite siya ng isa. Si letter B. Si letter B excited rin. Gustong gawin yung negosyo. This is your second level. Maliwanag. Letter B nakakuha ng letter C. Excited, ginawa yung negosyo. He's your third level. Clear? This is your goal. Your goal is to help A and teach A. Help A and teach A on how to invite B. Then help and teach A on how to close B. Then teach A how to teach B on how to get C. And at the end of the day, you should teach A how to teach B para matulungan si C. Never stop, okay, building that leg of yours kung wala ka pa sa inyong third level deep. Kailangan umabot ka sa ikatlong tao sa ilalim ng organization mo na marunong mag-present, marunong mag-train, kumikilos kahit wala ka. Kasi pag na-build mo yung tatlong yan, kahit mawala ka sa organization at magbakasyon ka, eto bang tatlo tutuloy yung negosyo? Yes or no? When I say 3 levels deep, it should be 3 serious people. Ito yan ha. Kasi hindi necessarily silang tatlo po ay magkakadikit. Bakit? Kasi what if naka-invite ka ng isang tao sa dito, si X. Kaya lang si X, hindi excited, hindi ginawa yung negosyo. Ini-spill over mo si A. Pag siya naging active, siya pa rin ang inyong first level. Maliwanag? Treat that as your first level. Ito, first level mo siya via the system. Nandun siya first level. Pero in reality, ang first level mo ay ito. Kasi ito yung natuto, ito yung nagtuturo. Maliwanag? Maybe marami pang tao sa gitna. Yung mga leaders lang ay consider nyo as your first, second, and third level. And don't leave that organization, that leg, kung wala pang 3 levels deep. Maliwanag? Pag 3 levels deep na yan, matibay na yung pundasyon yan. Kahit mawala ka, dire-diretso yung mga taong yan. Because their goal is to build people just like them. Kasi bawat isa dyan sa tatlo, magbibuild rin yan ng 3 levels deep. Walang katapusan yan. Magugulat ka na lang, 100 or 1,000 levels deep ka na. Because na-build mo yung inyong first 3. Yun po yung critical. Next. Fat. As I mentioned to you a while ago, we are looking for people who are fat. At papapayatin natin. Hindi. We are looking for people who are fat, faithful, available, and teachable. Remember, this business is simple. Do you believe that this business is simple? Yes or no? Kung nagawa ng mga college students yung negosyo natin, siguro simple. Kasi may mga partners tayo mga college students eh. Simple lang to. Whether you are a tricycle driver or a janitor, may isang partner ako dito, dating janitor ng kumpanya namin. Nandito siya ngayon. I believe that this business is very simple.
But it's not easy. Bakit it's not easy?